Gabriel's POV. Desidido si Monica na matuto kung paanong humawak ng baril. Dinala ko siya dito sa loob ng training area ko ng martial arts at firegun. Kompleto sa equipments ang loob na kung titingnan sa labas, isa lamang dating kulungan ng mga alagang kabayo ng aking lolo. Hawak ko ang kamay ni Monica. Pareho kaming nakaternong jogging pants na black at t-shirt na white. Si Brandon, nasa loob siya ng ring at humihigop ng kape. Tinawag ko siya para i-train si Monica ng taekwondo. Pumasok kami sa loob ng firing room at nakahilera sa wall ang mga nakasabit na baril na ginagamit ko para pumatay ng kalaban at pumatay ng isang kakampi. Ibinigay ko sa kanya ang isang Versa Firestorm 380 ACP, isang pocket pistol na kulay gray. Pinasadya ko iyong ipinahanap kay Brandon. Para talaga sa iyo ang baril na iyan na may customized name ng initial ko. Ipinasuot ko kay Monica ang hearing gear at ang panghuli ay ang makapal na clear shades. Nagsuot din ako ng protection gear at nagtungo sa likuran ni Monica para umalalay dito. Kailangan mong tamaan ng target. Seryosong sabi ko sa kanya. At kapag ikinasa mo ang gatilyo, kailangan nakadiretso iyon sa target. Tingnan mo mabuti. Nanginginig ang mga kamay ni Monica habang nakahawak sa baril. Relax ka lang. Bulong ko sa kanya. Tumingin ako sa laag ni Monica na pinagpapawisan. Ipinilig kong aking ulo dahil iba ang iniisip ko. Inhale. Exhale. Inilapit ko mga labi ko sa lieg ni Monica. Gabriel, paano naman ako Hinagkan ko ang leeg niya habang nakatingin ito sa target board. Tinigil ko ang ginagawa ko sa leeg ni Monica at muling sumeryoso sa pagtuturo dito. Now, take your first shot. Mahigpit itong nakahawak sa baril at itinutok iyon sa target. Pumutok ang baril at tumama ang bala noon sa gilid ng board. Natawa ko sa nangyari na ikinainis naman ni Monica. Paano naman kasi ako makapag-concentrate kung nandyan ka sa likod ko? Naiinis na sabi nito sa akin. Nagtaas ako ng kamay at umupo na lang sa lamesa. Kinuha ko ang mahabang stick na nakapatong doon. Okay, seryoso na. Iyak mong paharap ang isang paa mo para magkaroon ng balanse. Kailangan mong i-relax ang kamay mo habang hawak mo ang baril. Monica, at tingnan mong mabuti ang target. Huwag mo munang isipin kung mapupuruhan ba. Ang tanging mahalaga, matamaan mo ang target. Ang panghuli, make sure na loaded ang baril na hawak mo. Tuturuan kita mamaya kung paano maglagay ng bullets. Marahan kong hinagod ang stick sa likuran ni Monica patungo sa braso nito. Aim your target. Bumuga na malalim sa Monica at sunod ang mga sinabi ko. Sunod-sunod itong pinatamaan ng board at puro daplis lang ang nagagawa nito. Hindi dito matamaan ang mga number. Muli akong tumayo at kumuha ng isa pang baril. Nakatalikod kong binaril ang target board at sumakto ang butas noon sa number 1. Natigilan si Monica, nakitang-kita ang pagkabilib sa akin. OMG! Seryoso? Lumaki ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. Inalis ko ang protective gears ko at tumalukip-kip sa harapan nito. Basic lang, sweetie. Ginulo ko ang buhok ng Monica at seryosong tumingin dito. Mag-concentrate ka sa pag-shoot dahil kung hindi, ako ang babaril sa'yo. Mahiya ka nga. Baka barinig tayo ni Brandon. Tumingin pa ito sa nakasarang pinto. Nagtungo ako roon at inilak ko ang pinto. Soundproof ang wall panel nitong kwarto. Nilapitan ko si Monica at hinawakan ang bawang nito. Walang makakarinig ko sakaling isagaw mong pangalan ko. Bulong ko sa punong tenga ni Monica. Gabriel! Pinatalikod ko siya sa akin at muling ipinahawak ang baril. Focus ka sa target mo, sweetie. Bumugang muli ito ng malalim. Itinaas nito ang kamay at masusing tumingin sa target nito. Nakapikit pa ang isa nitong mata at kinagat ang ibaba nitong labi. Relax na ang mga kamay nito at saka kinalabit ang gatilyo. Nakatama si Monica sa may laag ng target. Sa sobrang tuwa nito ay naglulundag pa ito. Nakita mo yung Gabriel? Sabi ko na sa'yo. Ang galing ko! Basic! Lumapad ang ngiti ko habang pinapanood ang reaksyon ni Monica. Muli nitong binaril ang target board at sunod-sunod na nitong natatamaan ang mga number noon. Tumigil lang ito na maubos na ang bala ng baril na gamit dito. Inalas nito ang protective gears at niyakap ako na mahigpit. Sabi ko naman sa'yo, mabilis lang ako matuto. Oo na, panalo ka na. Bumitaw sa akin sa Monica at nagtungo ito sa pinto. Binuksan nito iyon at masayang nagtungo sa ring kung nasaan si Brandon na hanggang ngayon nagkakape pa rin. Brandon, tingnan mo yung nagawa ko, bilis! Pwede na akong mag-bodyguard ng celebrity crush ko! Masayang-masayang sabi ni Monica na halos silahin si Brandon.
Masama akong tinignan si Brandon na walang nagawa kundi sumama kay Monica sa loob ng shooting room. Susundan ko na sana ang dalawa na mag-beep ang cellphone ko. Sa Venom, may text message ito sa akin at may importante itong sasabihin. Boss, galit na galit kagabi si Don Guerrero dahil nalaman mo kaagad ang plano niya. May pinaghihinalaan siya ngayon sa loob ng mansyon. Hindi na muna ako makakatawag sa iyo ng ilang araw. Kailangan mo mag-ingat at protektahan si Monica. Binasa ko ng mabuti ang sinabi ni Venom. Hindi ako nag-aalala para kay Monica dahil alam kong kaya ko siyang protektahan. Ang inaalala ko ngayon ay si Venom at ang mga taong kakampi ko sa loob ng mansyon. Nakikipaglaro lang sa akin si Don Guerrero at makikisabay ako sa kanyang laro. Hindi pa rin bumabalik ang mga tauhan ko na nagmamanman kay Gustavo. Kailangan ko malaman kung nasaan ngayon si Guzman sa lalong madaling panahon. Sumunod na ako kina Monica at Brandon na nasa loob ng shooting room. Tingnan mo, Brandon! Ang galing-galing ko! Sa akin lahat ng bala na yun. Nakita mo na? Ang galing mo nga talaga, Miss Monica. Itinaas dito ang kamay para makapag-apil sana kay Monica pero tumikim ako. Dumistansya si Brandon ng malayo dito at halos sumandal na ito sa wall panel ng shooting room. Ako na magtuturo kay Monica sa martial arts. May itinext ako sa iyo na kailangan mo asikasuhin, Brandon. Pero Gabriel, Mrs. Montessori, dito ka lang sa tabi ko kung ayaw mo maging totoong tao ang target ko. Maliwanag? Mabilis na umalis ng shooting room si Brandon at naiwan kami ni Monica sa loob noon. Ngayon, solong-solo na kita. Gabriel! Umatras si Monica at tumama ang balakang dito sa lamesa. Nakahanda ng outfit po sa susunod nating training. Magbihis ka na. Hinagod ko ang likod ni Monica. Hinatak naman ito ang bato ko. Sportswear ba ang susuot ko? O two-piece? Napalunok ako sa sinabi nitong iyon. Seryoso ba ito? Minisayan ako ni Monica at saka binitawan. Kung matatalo mo ako, pagbibigyan kita. Talaga bang hinahamon mo ako? Oo naman. Itinaas dito ang kamay at gustong makapag-pinky swear sa akin. Dare to try? Hinata ko sa Monica at hinalikan ang kanyang mga labi. Siniil ko siya ng halik at isinandal sa wall panel. Tumingin sa mga mata ko sa Monica. Ibig ba nitong sabihin na talo ka na? Natawa ko sa tanong nito. Natatakot ako mabalian ka. Ganyan ka rin baka word kay Ella noon? Binatawan ko sa Monica at dumistansya dito. Monica, kailangan mo ba talagang banggitin ang pangalan niya kapag magkasama tayong dalawa? Hindi ito kumibo at umalis sa harapan ko. Nang makalis si Monica ay nasuntok ko ang wall panel. Hindi ko tinuruan si Ella noon dahil ang tanging gusto ko lang ay protektahan siya na hindi ko man lang nagawa. Monica's POV. Nagmadali akong pumunta sa dressing room at nakita ko roon ay isang paper bag na may laman na sportswear na kulay black, cycling short at sports bra. Lahat ng iyo'y nakikita kong ginagamit sa MMA fights sa television. Ayaw ni Gabriel na binabanggit ko si Ella dahil ang totoo, ang babaeng yun pa rin ang nasa puso niya. Naiinis ako habang nagpapalit ng damit. Inalis ko ang sapatos ko at pinusod kong paitaas ang aking buhok. Saka ako isunuot ang groveling gloves bago lumabas ng dressing room. Nakasalubong ko si Gabriel na naka-fitted t-shirt na black at shorts lang. Katulad ko'y nakasuot din ito ng groveling gloves. Wala akong alam sa Muay Thai o kahit na anong martial arts sports. Hindi ko siya pinansin dahil naiinis ako sa kanya. Monica, okay ka lang ba? Tinatanong mo pa ako kung okay lang ako. Halata bang okay lang ako? Sarap pektusan ng lalaking ito sa esophagus. Tungkol kanina. Sorry, sweetie. Ayoko lang na pinag-uusapan natin ng ex ko. Simulan na natin. Ang dami mo pa sinasabi. Naiinis na sambit ko. Pinagsusuntok ko ang magkabila kong kamao. Napangisa sa Gabriel sa ginawa ko. Huwag natin itong seryosohin. Tuturuan lang kita ng... Sinuntok ko siya sa pisngit habang gumagalaw na parang boksingero. Sweetie, gusto niya akong hawakan pero umilag ako. Muli ko siyang sinipa patalikod. Sumandal si Gabriel sa rope at inalis ang groveling gloves na suot dito. Tama na ito. Okay? Sorry na. Sasagutin ko na ang tanong mo. Hindi ko tinuruan sa Ella katulad ng ginagawa ko ngayon sa iyo. Anak siya ni Don Guerrero at may mga taong pumuprotekta sa kanya noon. Alam ko naman yun. Bakit ka tumigil? Mukhang hindi na kita dapat turuan dahil marunong ka na sa self-defense. At mukhang mapapatay mo ako ngayon kung hindi ako aatras. Hindi ka dapat umatras sa laban kung hindi mo pa nasisimulan, Gabriel. Mahina ka pala eh. Inaasahan ko pa naman na kaya mo akong talunin.
Hinahamon mo ba talaga ako? Ginisian ko sa Gabriel at inayos ang forma ng kamay ko. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako napapatumba. Sige na, isuot mo na yung gloves mo. Ang laki ng katawan mo tapos mahina ka. Nilapitan niya ako at mabilis niyang nahila ang kamay ko. Inilagay nito iyon sa likod ko at sinandal ako sa may ringside. Natuwa ako sa ginawa nitong iyon na para bang aarestuhin niya ako. Tama na, sweetie. Ayoko. Matigas na sagot ko rito. Pinaharap niya ako at sa kanya hinatak ang bewang ko. Binagsak nito ang sarili sa center ring habang yakap ako. Nasa ibabaw na niya ako at tapos niya ang pisngi ko. Nagsiselos ka ba kung hindi ko kayang sagutin ang tungkol kay Ella? Namula ang magkabilang pisngi ko sa tanong nito. Simula ngayon sasagutin ko na lahat ng itatanong mo tungkol sa kanya. Gusto mo bang malaman kung paano kami nagkakilala? Kung sino ang unang na-inlove sa amin dalawa? Humaba ang uso ko sa mga sinasabi nito. Hindi naman tungkol doon ang gusto kong malaman. Sinuntok ko siya sa dibdib. Ang lugar na ito. Wala kaming alaala dito ni Ella. Kaya huwag ka mag-alala. Maliban kay Brandon, wala na ibang nakapasok pa dito. Seryoso ka? Hinagkan nito ang baba ko. Mukha ba ako nagbibiro? Hinagod nito ang likuran ko. Napaiktad ako nang dumako ang kamay nito sa short na suot ko. Tumingin ako kay Gabriel na nakatitig lang sa aking mukha. Hinagkan ko ang mga labi niya at pumayag ako na angkinin niya ako sa gitna ng boxing ring. Nakapaibabaw ako sa kanya at kapwa kami hubot-tubad. I love you. Anas dito bago ako halikan. Tudugon ko ang mainit nitong halik. And I love you too. Gabriel sa POV. Sigurado ka ba talaga na dito na ako magstay sa bahay namin? Kung ganoon, pwede ko na bang makita ulit ang mga kaibigan ko? Binibigyan mo na ba talaga ako ng kalayaan? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Monica nang ihatid ko siya sa kanila. Parte pa rin ito ng plano ko. Kung nasa paligid si Guzman, alam kong pupuntahan ito si Monica. At kapag nangyari iyon, malalaman ko ang buong katotohanan. Gusto kong ibalik sa normal ang buhay mo. Gawin mo ang mga bagay na gusto mo, ngunit may mga limitation ako ibibigay sa'yo. Hindi mo pwedeng banggitin sa iba ang tungkol sa akin at kung ano ang mga nangyari. Bawal ka makipagkita sa mga kaibigan mo lalaki kung ayaw mo may masamang mangyari sa kanila. Okay lang sa akin kung kasama mo mga kaibigan mong babae. Bukod sa kanila, wala ka nang dapat na makasama. 100 na bodyguards na magbabantay sa iyo. At sisiguraduhin nila na ligtas ka. Pero humalukop-kip ako sa harapan ni Monica. Kung ayaw mo, babalik tayo sa Pili Montessori. Pinaikutan niya ako ng mga mata. Pwede ba magstay na lang muna tayo dito kahit na ilang araw lang? Namimiss ko ang lugar na ito. Namimiss ko ang pamilya ko, Gabriel. Nangilid ang luha sa mga mata nito habang pinagmamasdan ng buong paligid. 3 buwan na ang nakalipas simula noon dalhin ko si Monica sa Villa Montessori para pahirapan. Pinayos ko ang bahay nila Monica upang ibalik sa dati ang mga gamit na nasira ako dahil sa galit ko. Hindi ko na maibabalik ang buhay ng mga inosenteng tao na nadamay sa galit ko nung gabi na iyon. Nilapitan ko sa Monica at umupo ako sa tabi niya. Bumuga ako ng malalim bago hawakan ang kamay niya. Hindi ko na kayang ayusin ang mga nasira ko. Kaya naman babawi ako sa iyo, Monica. Inamin ko na nagkamali ako sa ikinilos ko dahil sa galit ko. Ang buhay ng mama mo. Ang buhay ng ibang tao dito. Hindi ko na kayang ibalik. Pinahin nito ang luha sa mga mata na hindi tumitingin sa akin. Sa ngayon, ililihim ko muna kay Monica na malapit lang sa Villa Montessori ang kinaroroonan ni Adeline. Huwag na natin yung pag-usapan. Nagkamali ang daddy ko sa iyo at hindi na yun mababago ng kapalaran nating dalawa, Gabriel. Hinawakan ko ang pisngi ni Monica. Muli akong humihingi ng tawad sa iyo, Monica. Niyakap ko siya na mahigpit at narinig kong muli ang sunod-sunod nitong paghikbi. Umiiyak ito sa may dibdib ko habang nakayakap sa akin. Bumalik kami sa Villa Montessori sa kahilingan ni Monica. Bago kami umuwi ay dumaan kami sa gynecologist para sa appointment ni Monica. Pumayag siya na mag-take ng contraceptive at injectables. Ang pinili ni Monica na sinang-ayunan ko naman. Ngayon ay hindi na ako matatakot na makipagtali kay Monica dahil protected na ito. Ang gynecologist din na iyon ang doktor ni Ella. Kung natuloy siguro ang kasal namin dalawa marahil buntis na ito ngayon. Kanina ko pa napapansin na medyo tahimik ka, Gabriel. May problema ba tayo? Nasa harapan ko si Monica na kalalabas lang mula sa banyo. Nakasuot ito ng robe at nagpupunas ng basa nitong buhok.
Masaya lang ako na naiintindihan mo ang dahilan kung bakit kita dinala sa gynecologist. Magulo ang buhay nating dalawa at hindi natin kontrolado ang mangyayari sa mga susunod na araw. Kaya habang masaya tayo, sulitin natin iyon. Malapad itong ngumiti sa akin. Sa tono ng pananalita ni Monica, parang iiwan din niya ako at natatakot ako na mangyari iyon sa buhay ko. Hindi ka pa ba matutulog? Muling tanong nito sa akin nang hindi ako kumikibo kanina. Magpahinga ka na. Nilapitan ko siya, tinagka ng mabilis sa kanyang mga labi. Sige, good night. Tinalikuran ako ni Monica at tinungo na nito ang hagdan. Pumuga ako ng malalim at sumandal sa may balcony. Umiihip ang malakas na hangin at mukhang uulan ngayong gabi. Kumukulog din at kumikidlat. Maya-maya pinagsimulang bumatak ang ulan kasabay noon ang malakas na pagkulog. Biglang nawala ang power supply at narinig ko ang pagsigaw ni Monica na nasa kwarto. Mabilis kong pinuntahan ito. Binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko at nakita ko si Monica na nakaupo sa sahig. Nilapitan ko siya na nanginginig sa takot. Niyakap ko siya na mahigpit habang nakaluhod sa harapan nito. Gabriel, natatakot ako. Shh! Nandito ako sa tabi mo, sweetie. Itinayo ko siya at inalalayang makabalik sa kama. Pinahiga ko siya roon at tumiga na rin ako sa tabi niya. Hindi kita iiwan. Matulog ka na. Niyakap ako ng mahigpit na Monica. Natatakot ako na baka biglang bumalik sa Ella at siyang piliin mo. Alam ko na siya pa rin ang mahal mo kahit na sinasabi mo sa akin na mahal mo ako. At kung mangyari man iyon, pwede bang ipangako mo sa akin na hayaan mo lang akong lumayo para hindi na ako masaktan? Hindi ko kasi kaya makita ka na may kasama kang ibang babae. Ayokong makita kayo ni Ella na masaya habang ako'y nasasaktan. Ayokong makita ni anino mo sa oras na mangyari iyon, Gabriel. Monica, hindi ako nagbibiro. Huwag natin pag-usapan sa Ella. Hindi tayo sigurado na buhay pa siya. At pangako, ako mismo lalayo sa'yo sa oras na mangyari iyon. Sige na, matulog na tayo, sweetie. Marami ka nang naiisip na kung ano-ano. Kailangan mo magpahinga dahil bukas may importante tayong pupuntahan. Saan mo naman ako dadalhin? Mahinang tanong nito sa akin. Inantok na ang boss dito at ilang beses na din itong naghikab. Ipapasyal kita sa buong Villa Montessori. Maliban sa isang lugar na kinaroroonan ni Adeline, magiging masaya ka habang nandito ka sa bahay ko. Salamat dahil pinili mong manatili dito sa tabi ko. Hindi na nagsalita pa sa Monica habang yakap-yakap ako ng mahigpit. Maya-maya'y bumalik na ang power supply. Hinawi ko ang buhok nitong nakatabing sa mukha nito. Nakatulog na si Monica sa bisig ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ngayon lang ako naging possessive ng ganito sa isang babae. At ibang-iba ang turing ko kay Monica kaysa kay Ella noon. Masasabi ko na nakatagpo ako ng babaeng katapat ko pagdating sa pag-ibig. Habang yakap ko na mahigpit sa Monica ay naalala ko si Ella. Kung totoong buhay pa siya, kamusta na kaya siya? At nasaan na kaya siya ngayon? Pinaalis ko si Brandon kanina para pumunta sa Cebu at ipa-autopsy ulit ang bangkay ni Ella. Kailangan ko malaman ang totoo. At kung tama ang buhay pa ito, si Don Guerrero lang makakasagot sa akin ng lahat ng mga tanong ko. Brandon's POV. Venom, sigurado ka ba talaga sa narinig mo? Pag-uulit ko sa kanya. Kasama ko ngayon si Venom dito sa bahay ko sa San Francisco dahil sa isang importanteng bagay. Hindi ako pwede magkamali, Brandon. Gusto ko ipaalam ito kay Gabriel pero mas mabuti kung tayo munang kikilos. Alam mo naman na ayaw ni Gabriel ng misinformation. Seryosong sabi ni Venom. Kung ganoon, kailangan natin makagawa ng plano para makita si Guzman sa lalong madaling panahon. Venom, dahil hindi totoong patay na si Ella. Buhay siya, Venom. Pina-autopsy ko ang bangkay sa Cebu at hindi yun nag-match sa DNA ni Ella. Gamit ang hair sample na naiwan sa bahay ni Gabriel. Kumihit-hit ang sigarilyo sa Venom bago tumingin sa akin. Sinasabi mo bang napaikot ni Don Guerrero sa Gabriel? Tama ka, Venom. Noong sinabi mo na malinis ang office ni Don Guerrero, naisip ko na set up lang ang lahat ng iyon. Sundan ko si Don Guerrero noong gabi na iyon. Pero masyado siyang tuso dahil pare-pareho ang sakyan na gamit niya at ng mga tauhan niya. Hindi ko malaman kung nasaan siya. At napabilib mo ako dahil nakagawa ka ng paraan para mapauwi si Don Guerrero. Pinasabog lang naman nito ang tangke ng gasol na naging dahilan para magkaroon ng sunog.
Nasa pamamahay ni Don Guerrero mga kayamanan nito, kaya nagmadali itong umuwi. Dahil sa ginawa ni Venom, 5 katulong ni Don Guerrero ang nadamay. Nawala ng trabaho at ngayon nasa Villa Montessori para pagsilbihan si Aling Adeline. Tumayo ako at tinapik ang balikat ng aking kaibigan. Saka na natin isipin ang mga bagay na iyan, Venom. Matulog na tayo dahil kahapon pa ako walang maayos sa tulog. Puro kape na rin yata ang dumadaloy sa katawan ko. Babalik pa ako sa kasa. Inasayan ko ang aking kaibigan. Madalas kaya ito sa kasa ngayon. Madalas din kasing nandoon si Gustavo. Alam mo naman na siya ang boss ko. Ingat ka lang sa boss mo, Venom. Mas matindi ang kabandag nun sa iyo. Pinamulsa ni Venom ang magkabilang kamay nito sa suot na pantalon. Walang kasiguraduhan ang buhay natin dalawa. Dahil pareho tayong hindi sigurado kung kakampi pa tayo o kalaban. Bandang huli. May malalim kaya itong pinanguhugutan na. Biro ko dito. Kinukuha nito ang jacket sa sofa. Aalis na ako. Tawagan mo ako sa susunod nating plano, Brandon. Tayo na mismo maghahanap kay Guzman. Malakang utang na loob ko kay Gabriel dahil utang ko sa kanyang buhay ng anak ko. Kumusta mo nga pala ako sa inaanak ko kapag nagkita kayo? Matagal pa bago mangyari iyon. Iniiwasan ko umuwi para na sa kaligtasan ng mag-ina ko. Mahirap ang sitwasyon natin at kailangan natin mag-ingat. Nalungkot ako sa sinabi ng aking kaibigan. Alam ko miss na nito ang mag-ina nito. Kailangan ko na rin yata humanap ng dapat kong alagaan. Binalingan ako ni Venom at inihagas nito sa akin ng hotdog pillow na nasa sofa. Yun ang paborito kong unan dahil doon ako natutulog tuwing nandito ako sa bahay ko. Kago, ilang babae na nakatalik mo pero wala ka pa rin nahanap ni isa. Sinalo ko ang inihagas nito at niyakap iyon ng mahigpit. Pihi ka ng hotdog ko. Hastay ako. Sige na, umalis ka na. Hanapan mo ako ng masarap at bagong putahe sa kasa. Tuluyan na ngang umalis si Venom para puntahan ang boss nito na si Gustavo. At ako, bukas ko nagagambalain ang boss ko na may bagong pag-ibig ngayon. Magiging magulo siguro ang buhay ni Gabriel kapag nalaman niya na buhay pa si Ella. Sino kayang pipiliin niya? Ang hot na fiancé niya? O ang makulit na si Monica? Ang babaeng iyon. Napapangiti na lang ako kapag naalala ko siya. Muli ko niyakap ang hotdog pillow ko. Sa tingin mo, birdie ko, makakahanap din ako ng isang Monica? Seryoso kong tanong sa hotdog ko. Third person's POV. Mataas ng sikat ng araw na magising si Monica. Wala na rin sa kanyang tabi si Gabriel pero napapalibutan naman siya ng mga red rose petals sa kama niya at isang malaking kumpol ng roses na nakapatong sa upuan. Ngumiti ako ng malapad habang nakatingin sa mga iyon. Kinikilig din ako dahil ngayon lang ito nangyari sa buhay ko. Kagabi, naging gentleman lang sa akin si Gabriel. Nag-shape pa man din ako at kung ano-anong ritual ang ginawa ko. Iniisip kasi niya si Ella. Mas okay na rin na hindi niya ako sinipingan dahil baka si Ella ang mabanggit niya at hindi ang pangalan ko. Bumangon ako sa kama at tumungaw sa nakabukas na bintana. Nandoon sa Gabriel na tila may malalim na iniisip habang nakaupo sa may steel chair. Nakatingin ito sa may pool na nakapangalumbaba. Naka-casual attire lang ito na pants and t-shirt. Nangalumbaba din ako sa may bintana habang nakatingin dito. Mukha itong malungkot at hindi ko alam kung bakit. Kapag nakikita ko siyang ganoon, nalulungkot ako at nasasaktan. Mahal na mahal ko na si Gabriel. Tanggap ko na ang kapalaran namin dalawa. Nagangat ng tingin sa Gabriel nang maramdaman siguro nito na may nakatingin sa kanya. Nang magtamang aming mga mata ay ngumiti ako. Ayoko ipakita kay Gabriel na nalulungkot din ako at naapektuhan dahil sa kalungkutan niya. Nag-flying kiss pa ako dito na naging dahilan para matawa ito sa ginawa ko. Sinanyasan niya ako na bumaba para puntahan siya. Bumuga ako ng malalim bago nagtungo sa banyo para makapaghilamos at makapag-toothbrush. Tumingin ako sa salamin at tinapik ang aking magkabilang pisngi. In love ka sa isang mafia boss? In love ka sa lalaking pagmamayari na ng iba? Gusto ko sampalin ang sarili ko dahil alam kong kagagahan lang ang ginagawa ko. Muli akong bumuga ng malalim at nagpa siyang lumabas na ng silid para puntahan si Gabriel. Nakita ko siya na nakatayo sa may glass door. Good morning, sweetie. Kanina lang malungkot siya pero ngayon abot nga na ang ngiti niya sa akin. Yumuko siya para halikan ako sa mga labi. Isang magaan na halik lamang iyon ngunit nakaramdam na ako ng init sa katawan. Good morning to. Baga ka bang nagising? Yup, naganda na rin ako ng breakfast nating dalawa. Hinawakan nito ang kamay ko at naglakad kami patungo sa dining area. Halos
halos mapuno ang lamesa sa dami ng mga pagkain na nandoon. May fiesta ba? Pagtatakang tanong ko dito. Paano natin mauubos ang lahat ng mga niluto mo? Nagkamot ng batok si Gabriel habang ipinaghihila niya ako ng upuan. Orders ang lahat ng iyan. Itinuro nito ang isang pritong itlog sa lamesa. Yan ang espesyal na niluto ko. Pinigil kong matawa dahil seryoso si Gabriel at nag-e-effort siya para sa akin. 100 na tauhan ko ang inutusan ko para ihanap ako ng masarap na pagkain para sa'yo. Kaya naman heto na. Ganyan ako ka-sweet na asawa. Pinapangatawan ng talaga nito na asawa niya ako. Tama naman ito dahil pumirma ako sa marriage contract na iyon. Kumain na tayo. Nakangiting sabi pa nito sa akin. Sayang ang mga ito kapag hindi maubos. Nginisian ako ni Gabriel. Marami akong tauhan sa labas at kaya nilang ubusin ito sa isang kainan lang. Kaya kumain na tayo, sweetie. Huwag mo nang alalahanin na matitira dahil walang masasayang mamaya. Oo nga pala, nakalimutan ko na marami nga pala itong tauhan sa labas. Hindi talaga ako nag-aalmusal sa umaga dahil concern ako sa katawan ko. Ayokong tumaba kaya konti lang ang kinakain ko. Tinusok ko ang isang hotdog at yun ang kinain ko habang nakatingin ako kay Gabriel. Masarap ito. Try mo. Tender, juicy, hotdog. Mapang-akit na sambit ko at nilalapang hotdog sa may labi ko. Kakainin ko ba ang sarili ko? Seryosong tanong naman ito sa akin. Natawa ko na malakas dahil sa tanong nito. Green-minded nga talaga ang lokong ito. May funny side din pala si Gabriel. Ang akala ko lang noon, palagi siyang high blood. Gustavo's POV. Ikaw? Halos manlaki ang mga mata ni Ella nang makita niya ako sa harapan niya. Sino pa nga ba? Sino pa nga pang gwapo ang kaharap mo ngayon? Nakangising tanong ko sa kanya. Walang hiya ka, Gustavo. Tinuring pa naman kitang kapatid tapos ganito lang ang ginanti mo sa akin. Demonyo ka. Wala kang kwentang tao. Galit na sigaw ni Ella sa akin. Pinagsusuntok pa niya ang dibdib ko at nanginginig ang kanyang katawan sa galit sa akin. Binantaan na kita noon, little sister. Yun nga lang, matigas ang ulo mo kaya ka napahamak ng ganito. Tingnan mo sarili mo. Halos hindi na kita makilala. Sigurado ako na gabi-gabi kang sinisipingan na Don Guerrer. Ang sama mo, Gustavo! Umiiyak na sabi nito sa akin. Unti-unti itong napaluhod sa harapan ko. Sinamantala kong puntahan dito sa Ella para makita ang tunay nitong kalagayan. Wala ngayon si Don Guerrer at ibinili nito sa akin sa Ella dahil muntik na itong magpakamatay. Binasag nito ang pinggan at isasaksak sana sa sarili ngunit nakita ni Don Guerrer at nakatikim ng mapait na parusa sa Ella dahil sa ginawa nito. Ang lahat ng pambababoy ni Don Guerrer kay Ella ay binibidyohan nito at pinapanood upang makaraos. Ganoon katindi ang obsession ni Don Guerrer kay Ella. Inilalayan ko si Ella na makatayo sa sahig, ngunit marahas niya akong itinulak. Ano bang ginawa ko sa inyo para mabuyin niyo ako ng ganito? Madamdaming tanong ni Ella. Bumuga ako ng malalim at ipinamulsa ang aking magkabilang kamay sa suot kong jacket. Sa akin wala kang ginawa. Pero kay Don Guerrer, meron. Alam mo naman na sa mula pa lang mainit ang dugo ng daddy mo sa stepbrother ko. Pero nagpatuloy ka pa rin at sinuway mo ang mga utos niya sa iyo. Araw-araw siyang nagagalit at pumapatay ng dahil sa selos niya sa inyong dalawa. At eto na nga at nangyari na ang isang bagay na hindi dapat nangyari sa iyo. Lahat kayo magbabayad sa ginawa niya sa akin, Gustavo. Sisigilin ko kayong lahat sa impyerno. Nilapitan ko si Ella at sinampal ito sa pisngi. Gumising ka, little sister. Akala mo ba makakatakas ka pa sa lugar na ito? Mabibilanggo ka dito hanggang sa araw na mamatay si Gabriel. At kapag lumaya ka na, ibig sabihin patay na siya. Masasolo ka na Don Guerrer at ako naman. Magiging kanang kamay niya. Hindi ba masaya yun, little sister? Gago! Demonyo! Kapag nalaman ito ni Gabriel, alam ko na lahat kayo dadalhin niya sa impyerno. Yun ay kung malalaman pa ni Gabriel. Dahil sa pagkakaalam ko, may bago siya ngayong pinagkakaabalahan. Isang bata at sariwang-sariwa. Nakalimutan ka na niya, Ella. At wala na siyang panahon para hanapin ka pa dahil ang alam niya ay patay ka na. Walang batid ang pagluha ni Ella habang nakatingin sa akin. Sinungaling ka! Binunod ko ang mga larawan na nakalagay sa bulsa ng jacket ko. Inihagis ko iyon kay Ella at pinagdadampot nito iyon isa-isa.
Nanginginig ang mga kamay nito habang ang mga larawan ay hawak-hawak. Pinamanmanan ko si Gabriel noong gabi na umalis sila ng mansyon ni Monica at ang mga larawan na hawak ni Ella ay galing sa bar. Hindi totoo mga to. Inihagis pabalik sa akin ni Ella ang mga iyon. Hindi to magagawa sa akin ni Gabriel. Gaga! Matagal ka niyang niloloko, Ella. Habang mahal na mahal mo siya, ilang beses siyang nakipagtalik sa mga babae sa kasa. Isang bagay na hindi mo alam sa katauhan na lalaki mahal mo. Umalis ka dito ngayon, Gustavo. Ayoko makita ang pagmumukha mo. Isa kang laruan lang ni Don Garan at para kang asong sunod-sunuran sa lahat ng mga utos niya. At ikaw? Ikaw ang alipin niya, Ella. Sige lang, paniwalain mo ang sarili mo na mahal ka ni Gabriel. Dahil sa mga oras na ito, sigurado ako na hindi na pangalan mong sinasambit niya sa langit. Kinasusuklaman kita, Gustavo. Umiiyak na ani Ella. Tinalikuran ko siya at wala akong naramdaman na awa para sa kanya. Hindi ko na pinulot ang mga larawan na nagkalat sa sahig. Gusto kong masaktan ng gusto si Ella at masuklam ito kay Gabriel. Lumabas ako ng kwarto at nilak iyon. Muli kong binuksan ang secret passage gamit ang slash card na tanging kabilang ni Don Guerre ang nakakaalam.